pwede bang clueless si congressman o yung senador doon sa corruption sa flood control projects? Palagay ko, yung iba, fully knowledgeable pero talaga hindi gumagawa. A perfect example is si Senator Ping Lacson. No? Pero yung iba naman, siyempre, tatahimik talaga, no? At hindi naman aamin, no? Kahit sino. So, mahirap. At saka lalo na wala naman sila talagang pinipirmahan na dokumento na magsasabi na sila'y nakikialam, no? So, mahirap na ipoprove yan. Ito example po, ano? Kasi lumalabas naman ito yung insertions, di ba? Yung wala dun sa National Expenditure Program o dating dun sa GAB version sa House, sa Senate, tapos padating sa BICAM, tapos sa small committee, nagkakaroon ng mga malalaking dagdag. Actually, way more than what was allocated dun sa National Expenditure Program. Paano ba nangyari sa sorry po, paano ba nangyayari insertions na yan para sa understanding ng mga viewers po natin? The moment we monitor the DPWH project, doon pa lang sa National Expenditure Program, alam na namin, meron na kaming nakakaabang. Tapos meron kaming column, ang next column is the HGAB. Binawasan ba ito? Meron bang insertion? Meron bang increase or decrease ng cost ng mga, alam namin, mas nasusunda namin yan. And then, once ito ay ipadala nila sa Senado, makikita din namin yung resulta dahil meron tayong hawak na General Appropriations Act. Doon din namin alam kung yun ba'y resulta sa deliberation ng Senado o kaya sa BICAM pa. Pero at least makikita mo yung movement ng isang item. As a matter of fact, no, for 2025 uli, sa flood control sa 002 lang, sa 002, we have monitored 227 projects na deleted from the time it was submitted sa NEP, and then pagdating sa House, and then pagdating sa Senado, no? Pwede rin naming kunin yung specific ilan sa House at ilan, but at this time yung 227 na yon, ang amount doon na delete was 22.4 billion pesos. Saan napunta? Well, ito, ang sagot is meron din namang insertion, no? And the inserted projects were numbering to 312, amounting to 25.7 billion pesos. Okay. Dito sa no? Kasi binabanggit nyo, at least dun sa level ng Senado, sa GAB nila, tapos sa version ng House, di ba? Sa kanilang deliberation, kahit pa paano may trail malalaman mo kung sino yung nag-argue for this reallocation, etc. etc. Okay? Yun yung hinihingi ni Congressman Tubi. Kung mabigay yun, makikita actually kung sino nag-sponsor. Okay, pero dito, no, paano malalaman kung sino naman yung talagang kumamada, nag-insert doon sa BICAM at saka doon sa small group? Ang akin din, no, assuming na walang cooperation ang ating administration or kaya ang ating DPWH, alam mo sa amin, meron kaming study talaga, yung lahat ng mga movement nila, lahat ng lump sums, lahat ng multiple, double, triple appropriations, magkano ang deleted or inserted or increase or decrease, meron kami nun by house, by the House. So, ang pangalawa doon is, siyempre, kung anong region, medyo malapit-lapit ka na. At saka specifically, kung ano ang district. So, makikita mo ngayon. Now, kung mapinpoint mo, halimbawa, the first 5 region, no? The first 5 region, makikita mo rin ngayon sa mga district per region. So, an example of
yung bang tawag nito, talagang going to the detail na makikita mo. And once matanong mo, I'm sure, lalo na kung ma-publicize, no? And we have the materials, by the way. And I'm willing to give it to anyone na gusto makakita kung ano ang specific project per district and per region. Doon, magiging Indicator aware na. ang mga tao, na, ito pala lahat. So therefore, lahat na sila mag-check ngayon. O itong barangay na to, wala ito. Itong barangay na ito, sira ito. Yung pinapakita ni Senator Lacson, that will really happen. Because that is now a good guide sa lahat ng mga district engineering areas. Okay, I perfectly understand yung punto na yan. No? Ito naman po yung susunod kong tanong. No? Kunwari ako kongresista ng isang distrito o senador na baluarte ang isang probinsya. Tapos lumabas dito sa national budget. Yung approved na talaga, no? Na bumuhos yung bilyong pisong flood control projects dun sa aking distrito o sa probinsya kung saan itinuturing ko itong baluarte. Pwede ba ako maghugas kamay at sabihin, hindi ko alam paano nagkaroon ng ganyang limpak-limpak na allocation dyan sa lugar ko. Pwede ba mangyari yun? Merong ibang mag-lobby for him at wala siyang kinalaman? Tingnan mo si Pontius Pilate, di ba? Hugas yan ng hugas, and yet, ang mga tao finally ang nagsasabi at ano ba ang final verdict ng mga tao? Naghugas ka ng kamay, meaning equally, anong tawag dito, guilty ka. Di po ba? Parang ganun. Hindi, ang point ko, for more clarity, no? Kunwari, kayo po, Congressman Ranyola. Pwede bang magulat na lang kayo sa distrito nyo? Binuhusan ko pala ng sangkatutak na allocation dahil meron pala akong kasabwat na contractor dyan sa lugar ninyo. Para ako yung kumita. Tapos ilalaga ko yung pondo sa distrito nyo. Pwede bang kayo walang kinalaman doon? That is highly impossible, no? Number one, ang alam ko, kung sakali sa distrito ko kunyari nangyari, no? At ang binigay sa akin sa House leadership at saka yung aking mga effort na ginawa para sa departamento, halimbawa lang, binigyan ako ng 300 million. My heart, alam ko na akin yan, 300 na yan. Alam ko na ito yung aking mga priorities. So, pagka merong ibang mga items or projects na napasama, antimano, alam mo, hindi ito sa akin. At I'm sure, hindi naman bago ito. Meron yung sinasabi ng parking because nagpasintabi. Mga party list, for instance, mga senador, for instance, anong gagawin sa kanilang allocation, di ba? So, somehow, makarating talaga sa iyong distrito. And ang normal naman na practice, nagpasintabi siya. Kasi kawawa ang district engineer. Kapag meron tayong mga kwento na naririnig na pagka may dumating sa kanyang distrito, kahit na merong usapan sila na ginawa, beforehand pa, pagdating doon, wala na. Hindi na nire-respeto. Meron din ganun mga klaseng mga kwento, no? Pero definitely, it is very, very impossible na hindi malalaman kung sa kanya o hindi. At kahit na on the last minute, meron talagang dumating sa kanya, lalo na kung na-involve 100 million, tapos kukwestiyonin ng congressman, hindi po pwede. Talo ang contractor doon dahil sigurado yung 100 million na yon, meron ng advances yun. Oo nga. Hindi kikita yung contractor kasi nag-advance na siya rin sa corrupt na politiko, hindi ba? Kapag wala silang prior na understanding, hindi gagawin nila yan. Ngayon punto ko, no? Kung ikaw yung kongresista o even senator na meron ka talagang suasion o influence sa lugar na yon, parang ang tanga mo naman kung hindi mo alam na nangyari yun. Hindi po ba? Di ba parang napakabobo mo naman? Tama. Actually, insulto talaga yan.